Yo, magandang araw mga parikoy. So tayo ngayon ay nandito sa Manila Bay upang magsilbing ferry service sa ating mga change crew na kababayang marinong Pilipino. So ang video na ito mga parikoy ay para sa mga nagtatanong kung bakit nga ba naparami yung dagsa ng angkorahe ng mga cruise ship na galing sa iba't ibang bansa at dito na piling mag-angkorahe sa bansang Pilipinas dito sa ating Manila Bay. At kung bago ka pa lang sa channel ko mga parikoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. Minabuti na itigil muna yung operasyon, prioridad dito sa ating mga cruise ship. So ganun na nga kadaling intindihin mga parikoy, since nawalan ng biyahe or suspendido lahat ng biyahe ng cruise ship. So marami ring mga seaman na nawalan ng trabaho mga parikoy, except na lamang doon sa ating mga seaman na nagtatrabaho sa makina ng barko at sa ating kubyerta kung saan nandyan yung ating navigasyon. So sa cruise ship kasi mga parikoy, napakaraming tao dito, hindi lamang yung taga makina at taga kubyerta. So maraming maintenance ang nandirito mga parikoy, at meron pang iba dyan na dyan na mismo nagtatayo ng kanilang negosyo. So siyempre magbabayad din sila sa may-ari ng barko niyan mga parikoy. So may mga gym sa loob dyan, may mga tutorials, iba't ibang uri ng tutorials, music tutorials. So magdedepende pa rin yan mga parikoy dito sa ating cruise ship. So para mapauwi ng maayos mga parikoy yung ating mga kababayang marinong Pilipino, ay mas pinili ng mga kumpanya at may-ari ng barko na ito na ihatid na lang yung ating mga libu-libong marinong Pilipino sa bansa kung saan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na mas maraming Pilipino ang kanilang manpower sa loob ng kanilang barko. Dahil dito mas nakakatipid yung mga may-ari ng barko kaysa naman sa kanila itong paliparin sa ating mga eroplano. So depende pa rin mga parikoy dahil nga suspendido na rin yung biyahe. So no choice yung mga may-ari ng barko kung di ihatid sa kanilang bansa, katulad dito sa Pilipinas, yung ating mga sambayan ng marinong Pilipino. So since andito na yung mga cruise ship sa Manila mga parikoy, so pagdating pa lang dito yung mga lulan nito na ating sambayan ng marinong Pilipino ay nagsisilbi na rin nilang quarantine facility yung mga cruise ship na ito mga parikoy. So dumadaan pa rin sila sa procedure nating tinatawag na yung ating swab test at saka yung ating 14th day quarantine. So 14 na araw sila na palutang-lutang lang dyan sa barko at inoobserbahan mga parikoy yung kanilang kalusugan. So once na okay mga parikoy yung kanilang swab test at nag-negative naman sila dito sa COVID-19, ay yan na yung chances mga parikoy na susunduin na sila gamit yung ating mga tugboat at sila ay ihahatid mga parikoy dito sa ating shore facility. So may nakaabang na naman mga parikoy pagbaba nila dito sa atin sa pier ng Maynila para tingnan pa yung kanilang kalusugan mga parikoy. So sa ngayon mga parikoy, medyo bumaba na yung bilang ng ating mga cruise ship dito sa Manila Bay. Hindi tulad ng mga nakaraang buwan na umabot ng mahigit 20 plus na cruise ship yung nakaangkorahe dito sa Manila Bay. So ngayon yung ibang mga cruise ship mga parikoy, once natapos na silang magbaba ng kanilang mga crew, ay bumabalik na rin sila mga parikoy doon sa bansa ng kanilang barko. At ganoon na nga mga parikoy ang sagot sa ating katanungan kanina kung bakit nga ba naparami yung mga cruise ship na nakaangkorahe dito sa ating Manila Bay. So yun na nga mga parikoy, naghahatid sila ng ating kanilang mga manpower na mga marinong Pilipino na nawalan ng trabaho dahil sa pandemic na COVID-19. So narito mga parikoy yung ilang listahan ng mga crew ng cruise ship kung bakit nga ba napaisip kayo mga parikoy kung bakit napakaraming marinong Pilipino ang napauwi sa Pilipinas. So ayun mga parikoy, iilan sa mga nabasa ninyo kanina yung mga marinong Pilipino natin na nawalan ng trabaho at minabuti ng mga taga-kumpanya at ang mga may-ari ng barko na iuwi na muna sila sa bansang Pilipinas. So ganyan na nga mga parikoy, nawalan ng trabaho, pinauwi sa Pilipinas. So para makatipid dito yung mga may-ari ng barko ay minabuti nila
na ihatid na lang ng buo yung mga marinong Pilipino mga pare ko gamit ang kanilang mga barko, dahil sa pamamaraan na ito mga pare ko ay mas nakakatipid sila kaysa naman ipasakay pa sila ng eroplano mga pare ko at mahirapan pa sila dito, dahil nga suspendido yung ibang airlines mga pare ko sa panahon ng kasalukuyan ngayon, lalo na dito na sa resulta ng pandemic na ito at krisis mga pare ko. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway nasagot ko ang ilan sa inyong mga katanungan kung bakit napakaraming cruise ship ngayon ang nakaangkorahe dito sa Pilipinas. So maya't maya mga pare ko, once na natapos na yung mga cruise ship na yan na magbaba ng ating mga crew na marinong Pilipino, ay hindi magtatagal mga pare ko ay babalik na rin yan sila sa kanilang mga bansa. So maraming salamat sa inyong panonood mga pare ko, naway maraming kayong natutunan at nasagot ko yung mga tanong ninyo sa video na ito mga pare ko. Salamat sa inyo. Peace.